Hi guys! So kakatapos ko lang ng break. May bigla kasi ako naisip guys, kaya gusto kong mag-vlog ngayon. Napatanong na rin ba kayo sa sarili nyo minsan na, bakit Lord, bakit sila na-i-bless mo na? Bakit ako hanggang ngayon, hirap pa rin ako sa buhay? Masipag naman ako Lord, pare-parehas lang naman kami ng katayuan. Bakit sila meron ng negosyo? Bakit sila nakakapag-travel na? Bakit sila ang dami nilang pera? Bakit sila, ang sarap na ng buhay nila, ang ginhawa ng buhay nila? Bakit sila? Puro bakit sila? 'Di ba? Relate ka ba? Tapos minsan sinasabi mo pa na sana all. Pero sa puso mo, talagang naiisip mo yung mga bagay na ano bang meron? Bakit ganun? Mas binibless nila ni Lord yung mga taong asensado naman sa buhay. Paano naman kami mga mahihirap? Bakit hindi kami na i-bless na katulad ng nangyayari sa kanila? Talagang madalas na itatanong ko yan, especially nung struggle pa talaga ako sa pera. Madalas akong nagpipray na, bakit Lord na masipag naman ako? Bakit hanggang ngayon hirap na hirap pa rin ako sa buhay? Kailan mo ba ako i-bless? Sabi ko, kailan ako mabibiyayaan ng kaginawaan? Deserve ko naman yun Lord. Bakit laging sila? Diba? Na-question ko na yan sa sobrang hirap ng buhay ni Auntie Jan noon. Ewan ko na lang sa inyo kung na-experience nyo to. Pero ito kasi na-experience ko ni Auntie Jan. Talagang hindi mo maiiwasan sa sarili mo na hindi mag-isip na bakit sila, bakit ako hindi pa na-i-bless ng katulad na nangyari sa kanila. Ganon yung mga katanungan natin. Pero, guys, nung napasali ako sa Elites Empire, ang dami kong na-realize. Tawang-tawa talaga ako sa sarili ko. Yung mga bagay pala na yan na naiisip ko is hindi pala si Lord ang namimili ng kung sino yung i-bless niya. Ang binibless niya pala kung sino yung gumagawa ng aksyon. O, diba? Gets nyo ba? Ang ibig ko sabihin na, eto, example ko na lang, may mga dumadating kasi sa akin na opportunity, 17 years na naging empleyado si Auntie Jan, pero may mga dumadating na opportunity, hindi ko talaga yan ginagrab. Pinagdadasal ko palagi na sana maging okay na yung buhay ko, na sana matapos na yung paghihirap ko sa pera, na sana maging maginawa ang buhay ng pamilya ko. Pero pag may pinapadala na opportunity or blessing si Lord, ang lagi kong sinasabi, tsaka na lang, busy pa ako, tsaka wala pa akong budget. Diba? Ayun na pala yung sagot. Diba? Sa pinagdadasal ko palagi kay Lord. Pero ang problema sa akin, hindi ko ginagawan ng aksyon. Oo nga naman, naisip ko. Diba? Ang sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O, diba? Kaya ngayon, sinabi ko kay Lord na, sinabi ko sa sarili ko, nang may mga dumadating na opportunity, tsaka na lang, busy ako. Dami ko mga dahilan. Kaya tuloy, ang nasa isip ko ngayon, kaya siguro nangyayari yung mga bagay na hindi ako makaahon-ahon kasi, tsaka na lang din ako i-bless ni Lord, pagka ganun pala, no? Paano ka i-bless? Wala namang ginawang aksyon sa mga binigay niya na opportunity. Sa mga binigay niya na mga blessings sa'yo, paano ka mabibless nang hindi mo naman ginagawa yung opportunity na binigay niya sa'yo? Gets nyo? Tapos nagtataka ka, bakit yung mga mas asensado pa sa buhay, sila pa yung mas binibless ni Lord? Kasi yung mga mas asensado pa sa buhay, sila yung mga risk taker. Diba? Nakita nila na may opportunity na possible na maging okay ang buhay nila, nire-risk nila yan. Kaya ano nangyari? Nagiging mas lalong maging maganda ang buhay nila. Diba? Pero tayong mga struggle sa pera, lalo na pag-usapang pera, ayaw natin. Diba? Ayaw talaga natin yan. Pero hindi natin napapansin na yun na pala yung opportunity na ibinigay sa atin ni Lord nang hindi mo napapansin na ayan pala ang magiging sagot sa matagal mo ng pinagdarasal, sa matagal mo ng pinagpipray ka Lord, na bakit ikaw hanggang ngayon hirap pa rin sa buhay. Pero bakit? Ano bang dahilan? Na-realize ko lahat yan guys, yung nasa Elites Empire na ako. Diba? Nabago talaga yung mindset ni Auntie Jan na kaya pala, nasa 17 years wala akong ipon, walang negosyo, walang pundar, stay sa pagiging empleyado. Kasi, yung mga pinagdarasal ko kay Lord, akala ko na hindi niya naririnig niya pala guys. Naririnig talaga ni Lord yan. Pero ang problema, lagi kong ipinagpapabukas,
Next time, kaya si Lord, next time na lang, sige, next time ko na lang ulit ibibigay yung opportunity pag ready ka na. Kaya, saka ka next time ko inabot si Auntie dyan ng 17 years. O, diba? So, parang naisip ko na baka makarelate din kayo. Diba? Kasi hindi naman magbabago ang takbo ng buhay mo kung wala ka namang gagawing bago. paano mangyayari na magbabago yun kung hindi mo naman ginagawa ng aksyon or wala kang ginawang bago sa everyday routine mo sa buhay. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo kasi baka iniisip nyo, kakahintay nyo ng kakahintay ng blessings na maging asensado kayo, na mas maging okay ang buhay nyo, na ma-bless kayo ni Lord. Kakahintay nyo, pero kapag binibigyan kayo ng opportunity or ng blessings, isinasawalang bahala nyo. Katulad ng nangyari kay Auntie Dia. Inabot ng 17 years. 'Di ba? Ngayon, yung tumatanda na si Auntie Dia, nare-realize ko na, hala, tumatanda na ako. Ano nang magiging buhay ng mga anak ko? Doon ko na naiisip yung mga opportunity na napalagpas ko. 'Di ba? Inabot ako ng ilang taon dito sa abroad na ganito pa rin yung situation ni Auntie Dia. So, naisip ko lang na sana maging eye-opener din kayo, guys. Kasi eto na naranasan na ni Auntie Dia eh. Kung nararanasan nyo rin to yung sitwasyon ko na to na pinagdadasal nyo, pero wala kayong ginawang aksyon. Pinagpe-pray nyo nga. Pero wala naman kayong ginawang aksyon. Ayun yung pagkakaiba doon sa mga tinatanong natin na bakit sila mga asensado na, binibless pa rin ni Lord. Bakit? Kasi sila, kinilos nila yung opportunity na ibinigay. Tayo, puro sana all na lang. Buti pa sila. Sana all talaga. O, diba? Puro ganun yung mga sinasabi natin. Pero wala tayong kilos na ginawa. Puro bunganga lang. So, yun lang naman. Na-share ko lang kasi naisip ko na baka nangyari din sa inyo to. So, yun lang naman, guys. Thank you. Sana na-inspire kayo at meron kayong konting natutunan sa vlog ni Auntie Dia. Bye!